Kabanata 71, monopolize ng Taylor Jewelry ang supply chain ng Black Opal at Tanzanite, kaya maaari lang kaming pumunta sa Taylor Jewelry para sa supply. Ngunit narinig ko na ang alok ng Taylor ay palaging napakataas. Ayos lang. Hindi naman malaking issue ang pera sa boss ng kumpanyang ito, sabi ni Maisie habang iniaabot kay Xander ang listahan. Nagulat si Xander, si Mr. Goldman ba ang pagbabayarin mo nito? Bagamat nagtatrabaho sila sa Black Gold Group, itinuring lamang silang isang independent studio na kaakibat ng kumpanya. Napatingin si Maisie sa kanya. Wala akong pera. Ipinasa ni Xander ang listahan kay Quincy, at sinulyapan ito ng huli. Para sa 2 hilaw na materyales na bato, kakailanganin natin si Mr. Goldman. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nakatuon ang kanyang mga mata sa supplier ng magaspang na gemstones ng Taylor Jewelry, at siya ay tulala. Ang presyong inaalok ng supplier ng Taylor Jewelry ay 2 beses na mas mahal kaysa sa kung ano ang iaalok ng ibang mga kumpanya, ngunit hindi sila naloloko tungkol sa mataas na presyo. Ang itim na opal ay isang uri ng opal na bato, ngunit ang itim na opal ay ang pinakamahusay sa lahat ng mga opal. Ang presyo ng mga itim na opal sa merkado ay mas mahal kaysa sa mga puting opal at apoy. Hindi banggitin ang Tanzanite ay iba sa Sapphire, at ang Tanzanite ay mas mahalaga kaysa sa Sapphire. Ang Beaumont ang pinakamalaking supplier para sa Tanzanite, at 80% ng Tanzanite na ginawa bawat taon ay ibinebenta sa Ampleforth, na nagkakahalaga ng $300 million. Ito lang ang nag-iisang supplier na nagbenta Tanzanite sa Slakova, at ang Taylor Jewelry ang tanging partido na makakabili ng mga magaspang na bato mula sa kanila. Ang presyo ng 2 uri ng magaspang na bato lamang ay hindi isang halaga na abot kaya ng anumang ordinaryong kumpanya. Tumawa siya, tumangala, at inilagay ang listahan. Sinisikap ni MS Vanderbilt ang kanyang makakaya upang bantayan si Mr. Goldman. Medyo magaling siyang gumastos, ha? Napangiti si Xander. Walang pera ang boss namin. Natigilan si Quincy. Kinuha ni Quincy ang listahan at naglakad papunta sa swimming pool na matatagpuan sa outdoor balcony sa tabi ng administrative office. Biglang lumabas si Nolan mula sa pool, pagkatapos ay inabot niya ang kanyang sarili upang kalimutan ang kanyang buhok, at ang mga patak ng tubig ay tumalsik sa buong lugar sa isang iglap. Naglakad si Quincy sa gilid ng pool. Mr. Goldman, ang iyong asawa, si MS Vanderbilt, ay may gagawin na ikaw wala mo ng malaking halaga. At ito ay magiging isang napakalaking halaga. Umahan si Nolan. Basang-basa na ang mahahabang pilak mata niya na tila mas maitim at makapal, at tila nanlambot ang lamig ng kanyang ekspresyon dahil sa refleksyon ng tubig. Isinuot niya ang bathrobe habang may ngiti sa labi. Magkano ang gusto niya? Kinagat ni Quincy ang kanyang mga labi. Nais niyang bumili lamang ng 2 uri ng magaspang na gemstones mula sa supplier ng Taylor Jewelry. Magkakahalaga ito ng $12 million sa kabuuan. Kinuha ni Nolan ang listahan sa kamay ni Quincy at sinipat ito. Ano pa ang sinabi niya? Bahagyang ngumiti si Quincy. Sabi ng batang asawa mo wala siyang pera. Nakasubsob si Maisie sa pagguhit ng kanyang mga likhang sining ngunit biglang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin. Ang isang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi ay nagpahinto sa kanyang ginagawa at itinaas ang kanyang ulo. Umupo si Nolan sa gilid ng desk at inilagay sa desk ang listahan na pinirmahan niya. Kung kapos ka sa pera sa hinaharap, maaari kang pumunta at direktang sabihin sa akin. Malalim at malambing ang boses niya. Siguradong kikitain ko ito sa hinaharap. Move in tonight, walang pakialam na sabi ni Nolan at bumangon. Ngayong gabi, natarante si Maisie, lumingon. Si Nolan para tingnan siya at kinusat ang mga mata. Kung hindi, natigilan si Maisie at may naalala bigla. 3 araw na ngayon. Saglit na tinitigan siya ni Nolan, binawi ang kanyang tingin, at walang pakialam na sinabi, lumipat ka na. Saka siya lumabas ng opisina. Nakasimangot si Maisie at may iniisip habang tumatawag si Leila. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at pinindot ang accept button. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi kay Leila ang boses na nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Ito ay pag-aari ni Madam Vanderbilt, Heidi Heath. Hapon na nang dumating si Maisie sa Vanderbilt Manor. Ang orihinal niyang plano ay baliwalain ang ideya na bumalik para sa isang hapunan, ngunit pinili pa rin niya na gawin ito dahil kay Madam Vanderbilt. Kabanata 72. Pumasok si Maisie sa mansyon at narinig ang isang masayang ingay sa paligid na nagmumula sa sala. Medyo nagulat si Willow na nakaupo sa tabi ni Madam Vanderbilt nang makita si Maisie. Ngumiti siya at tumayo.
Bumalik na si Z. Tumingin si Madam Vanderbilt kay Maisie at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Medyo kamukha mo na ang nanay mo na si Marina ngayon. Si Leila at ilang mga katulong ay nagdala ng pagkain sa hapagkainan at sumigaw, "Inay, handa na ang hapunan." Dahan-daang tumayo si Madam Vanderbilt kasabay ng pag-alalay ni Willow at saka sinabi kay Maisie nang dumaan ito sa kanya, "Stay, let's have a meal as a family." Isang pamilya. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie, at malamig na nakataas ang sulok ng labi nito. Bukod sa mag-ina, hindi niya nakita ang kanyang ama sa hapagkainan. Napatingin si Maisie sa bakanteng upuan pagkaupo niya. Bakit wala si Dad? Hindi siya nagugutom. Kumain muna tayo. Si Madam Vanderbilt ang nagkusa na kumuha ng mga side dish kay Willow. Willie, ang payat mo naman. Ang mga babae ay kailangang medyo mataba para manatiling malusog. Humaba si Willow at ngumiti. Salamat po, Lola. Napapikit si Maisie. Kailanman ay hindi ako binigyan pansin ni Lola, si Willow pa kaya. Nang makitang hindi man lang kinuha ni Maisie ang kanyang kutsara at tinidor, casual na sinimulan ni Madam Vanderbilt ang pag-uusap. Maisie, nabalitaan ko nakakalas ka daw sa pamilya dahil sa shares ng Vanna Jewelry. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maisie at sumulyap kay Leila. Ibinaba ni Leila ang kanyang ulo, nagkukunwaring walang alam. Saka siyang ngumiti, "Lola, bakit ako kakalas sa pamilya ko dahil lang sa Vanna Jewelry? Nagkamali ka ba? O talaga?" Sinulyapan ni Madam Vanderbilt si Leila ngunit hindi niya maipakita na nagmamalasakit siya. "Kisarap marinig iyon mula sa iyo. Ang Vanna Jewelry ay kabilang sa Vanderbilts. Ang mga kababaihan sa pamilya ay hindi dapat makialam sa mga share, at dapat nilang ipaubaya ang negosyo ng pamilya sa mga lalaki." Ngumiti si Maisie at walang sinabi. Alam ng lahat na si Madam Vanderbilt ay patriarkal. Alam ni Maisie na hindi gaanong pinansin ni Madam Vanderbilt ang kanyang ama dahil wala itong anak na lalaki. Gayunpaman, labis na pinalayaw ni Madam Vanderbilt ang kanyang nag-iisang apo kaya na-spoiled at pinalaki niya ang isang walang kwentang brat mula sa kanya. We bet the Vanderbilts, Hot Spring Resort is not doing very well, kaya sa wakas ay naalala ni Lola na siya ay may isa pang anak na lalaki na nakatira sa Baseburg at nakatutok ang kanyang mga mata sa Vanna Jewelry. Mukhang nagkakaroon ng momentum ang Vanna Jewelry kamakailan. Ngumiti si Maisie at nagtaas ng tingin. "Lola, pag-aari ni Dad ang Vanna. Hindi ba dapat si Dad ang magdedesisyon kung sino ang tagapagmana ng kumpanya?" Bagamat hindi gusto ni Leila si Maisie, tumama sa kanyang damdamin ang mga sinabi nito. Kaya lang wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon ng malakas. Gumuso si Madam Vanderbilt. Ang iyong ama ay isa sa mga Vanderbilt, kaya ang kumpanya ay sa mga Vanderbilt din. Pero si Willie ang taong namamahala sa Vanna habang umuunlad ang kumpanya, kaya hindi dapat palampasin ang pagsisikap ni Willie. Pinuri ni Madam Vanderbilt si Willow, kaya medyo naging matagumpay ang paraan ng pagtingin niya kay Maisie. "Oo, balita ko sikat na sikat ngayon ang mga jewelry na idinisenyo ng bagong jewelry designer ng Vanna. Parang medyo maliit na ang tie-ins ko na makabalik ngayon." Kunwaring bamantong hininga si Maisie. "Marami kang dapat matutunan sa iyong nakatatandang kapatid na si Willie." Siya nga pala, Willie, lumingon si Madam Vanderbilt kay Willow. "Diba sabi mo maganda ang relasyon niyo ni Mr. Goldman? Pagkatapos ay sabihin mo kay Mr. Goldman na pumunta dito para kumain at ipakilala kami sa isa't isa. Ayos lang ba?" Agad na binago ng mga salitang ito ang ekspresyon ni Willow. Maging ang ekspresyon ni Leila ay tila nahihiya. "Lola, si Nolan." Siya ay abala. Napakagatlabi si Willow. "Dam, hindi ko ba bibigyan ang bitch na ito ng pagkakataong panghabang buhay kung hihilingin ko talaga na lumapit si Nolan?" Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin at ngumiti. "Oo, di ba may malapit kayong relasyon ni Mr. Goldman? Bakit hindi mo siya yayain na kumain? Hindi ba siya dumating noong hiniling mo sa kanya na gawin ito dati?" Kabanata 73. "Oh, si Mr. Goldman ay nakapunta na dito para sa hapunan." Hindi maitago ni Madam Vanderbilt ang kanyang kagalakan. Si Mr. Goldman ng Baseburg, alam ng lahat sa Coralia ang tungkol sa kanya. Ito ay palaging sinabi na ang isa ay magkakaroon ng lahat ng kasaganaan at kayamanan na maaari nilang hilingin sa buhay na ito hanggat ang isang tao ay maaaring maging pamilyar sa mga Goldman. Pilit na ngumiti si Leila at nagpaliwanag, "Inay, matagal na po yan. Si Mr. Goldman ay masyadong abala sa trabaho kamakailan, kaya walang paraan na siya ay makakarating. Paano mo malalaman kung makakapunta siya o hindi kung hindi mo man lang siya tatawagan?"
Gumisi si Maisie. Napatingin sa kanya si Layla na may hinanakit sa mga mata. Tigilan mo na ang gulo. Hindi ko dapat hayaan ang bitch na ito na bumagsak sa bangka. Nang makitang kinakabahan sina Layla at Willow, halos sigurado na si Maisie na natatakot sila na talagang tatawagan niya si Nolan at sirain ang kanilang harapan at hindi na nila maitaas ang kanilang mga ulo sa harap ni Madam Vanderbilt. Nakatanggap si Maisie ng text message sa kanyang cellphone nang may sasabihin pa sana siya. Makikita sa tono at laman ng text message na galing talaga ito kay Nolan. May kailangan pa akong asikasuhin, kaya kailangan ko munang bumalik. Dahan-daang tumayo si Maisie. Nakita ni Madam Vanderbilt na aalis siya sa hapagkainan sa gitna ng hapunan at hindi masyadong natuwa sa kinalabasan. Hindi pa nagtagal bago ka dumating. Hindi ka pa nga kumakain aalis ka na. Wala akong choice. Kung tutusin, may naghihintay sa akin sa labas, at talagang magiging magulo ang mga bagay-bagay kung papasukin ko siya. Mataman niyang tinitigan sina Layla at Willow. Nang marinig ni Layla at Willow ang salitang, siya, na lumabas sa kanyang bibig, ang kanilang ekspresyon ay naging labis na balisa. Sino pa ba ito bukod sa lalaking iyon? Pagkalabas ni Maisie ay tumayo na rin si Willow at naglakad palabas sa looban. Nakatayo sa labas ng pinto, nakita niya na ang kotseng dumating para sunduin siya ay ang McLaren na pamilyar sa kanya. Mapait siyang nagngangalit, ang pagdamot na ito ay sa akin orihinal. Ang bitch na yun ang may kasalanan sa sitwasyon ko ngayon. Sa loob ng sasakyan, hindi mo ba gusto ang Vanderbilts? Bakit ka bumalik? Napatingin si Nolan sa kanya. Nag-cross arms si Maisie at walang pakialam na sinabi, bumalik na si Madam Vanderbilt, dapat man lang ay magpakita ako ng paggalang sa kanya. Ipinatong ni Nolan ang kanyang mga kamay sa kanyang kandangan at nagbigay ng isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Mukhang hinahanap din ng pamilya mo ang Vanna Jewelry. Gulat na sinulyapan siya ni Maisie. Kilalang kilala mo ang mga Vanderbilts, ha? Kung hindi ko naiintindihan ang mga Vanderbilt. Inilagay ni Nolan ang kanyang kamay sa likod niya at lumapit sa kanya, kung gayon, paano kita mas makikilala? Umiwas ng tingin si Maisie, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay malamig na kulot. Ang pag-unawa sa Vanderbilts ay walang kinalaman sa pag-unawa sa akin. Namaylay ang talukap ni Nolan. Oo, ang Vanna Jewelry. Mariin niyang idiniin ang kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang mga daliri gamit ang kanyang nakakapasong mga mata, hiniwalay ang ilang buhok sa gilid ng kanyang mukha, at hinaplos iyon. Ang bagong alahas na inilunsad ng Vanna Jewelry, iyon ba ang iyong mga disenyo? Natigilan si Maisie ng ilang segundo at saka iniangat ang ulo para tingnan siya. So paano kung iyon na? Inipit ni Nolan ang kanyang nakalawit na buhok sa likod ng kanyang tenga at nagbigay ng mahinang ngiti. Gaya ng naisip ko, hindi mo naisip na isuko ang Vanna. So, may balak ka pa bang pigilan ako? Tinitigan siya ni Maisie nang walang pakialam. Obvious naman na nahulaan niya ang intensyon ko, at siya ang nagtulak sa akin na isuko ang mga shares ng Vanna. Matagal na tinitigan siya ni Nolan, at mamuka ang mahigpit nitong nakadikit na labi. Kung hindi kita napilit na isuko ang Vanna Jewelry, paano ka lalapit sa akin ng kusa? At kung hindi siya lumapit sa akin noon, paano ko malalaman na ang babae noong 6 na taon na ang nakalipas ay siya talaga? Napabuntong hininga si Maisie. Ito pala ang goal niya simula pa lang. Ang tusong dibag. Nakatingin sa kanyang galit at nangingiting na kilay, tumawa si Nolan. Nilalay mo lang ba ako? Hindi sumagot si Maisie. Mabagal na humandar ang sasakyan patungo sa mansyon ng Goldman. Pagdating nila sa Goldman Mansion, sinundan ni Maisie si Nolan papasok sa European building na parang kastilyo at nakita niya ang butler na naglalakad papunta sa kanila kasama ang 3 Rugrats. Kabanata 74, Mommy. Sumunod si Daisy sa kanyang harapan at itinaas ang kanyang ulo, namilog ang kanyang mga mata dahil sa ngiti. Mommy, we'll stay with Daddy in the future, right? Napasulyap si Maisie sa lalaking katabi niya at hindi umimik. Hindi ko ito kusang loob. Tumigilid si Nolan at binuhat si Daisy. Oo, makakasama kayo ni Daddy sa hinaharap. Nang makita ang 3 Rugrats na nagpalakpakan, si Maisie, na nakatayo sa gilid, ay sumimangot, nag-cross arms, at inilayo ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi niya nakita ang kanyang 3 anak na tuwang-tuwa bago ito. Hindi inaasahan ni Mr. Cheshire, na nakatayo sa tabi ni Quincy, ang ganoong resulta. Bilang 3 ang anak ng young master kundi dinala rin dito ang nanay ng mga bata. Palagi kong iniisip na si MS Vanderbilt ang magiging future mistress ng mga Goldman. Ito ay kahanga-hanga.
Nilinggan niya si Quincy at sinabing, ito ba talaga ang magiging binibini natin? Napatingin sa kanya si Quincy. Si MS Vanderbilt ay nagluwal ng 3 bata para sa pamilya, kaya dapat siya na. MS Vanderbilt, natigilan si Mr. Cheshire. Hindi ba MS Willow Vanderbilt iyon? Oo, pero si Willow ang illegitimate daughter. Si Maisie ang nararapat at lehitimong babae ng mga Vanderbilt. Naintindihan ni Mr. Cheshire ang pangyayari. Tinala ng maid si Maisie sa kanyang kwarto. Pumasok siya, tumingin sa paligid, at naramdamang may mali sa silid. Mr. Goldman, tumango ang mga katulong nang makita ang lalaking pumasok at lumabas na sila sa silid. Lumingon si Maisie at gusto silang bumalik. Hoy, teka, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo si Nolan sa harapan niya at tumingin sa kanya. Hindi ba sa iyo rin ang kwarto ko? Ayokong mabuhay kasama ka. Itutulak na sana siya ni Maisie. Gayunpaman, iniunat ni Nolan ang kanyang mga braso, pinulupot ito sa kanyang baywang, inikat siya upang harapin siya, at itinulak siya sa dingding sa ilang sandali. Parang walang pakialam ang mga mata niya. Sabi ko hindi kita pipilitin, pero hindi ko sinabing hindi tayo magsasama sa iisang kama. Kumunat ang noo ni Maisie. Paano ito naiiba sa pamimilit? Iba ito. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at lumapit sa kanya, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang kurbadang paitaas. Ang sama-samang pagtulog ay paraan lamang para linangin ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi kita hahawakan bago makuha ang iyong pahintulot. Pero kaya kong isakripisyo ang sarili ko para sa iyo kung hindi mo ito matutulungan balang araw. Tumawa ng malakas si Maisie dahil sa galit na kumukulo sa loob niya at itinaas ang mga kamay para itulak siya palayo. Kung gayon, huwag kang manatiling malapit sa akin. Sinabi kong hindi kita hahawakan, ngunit hindi ko sinabi na walang interes. Nolan Goldman, ikaw. Mabilis siyang sumandal, hinawakan ang likod ng ulo nito gamit ang palad nito, at hinalikan ang mga labi nito. Napakakitid ng pagitan ng dalawa na maging ang kanilang hininga ay naghalo. Napakamot si Maisie sa braso, tinadyakan ng husto ang mga paa, ngunit hindi niya maigalaw ang katawan dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito. Ang lahat ay magulo at nagmamadali na hindi nagtagal ay napabuntong hininga siya. Nakalabas sa pintuan ang mga ulo ng 3 Rugrat, at iniunat pa ni Waylon ang kanyang kamay upang takpan ang mga mata ni Daisy. Hoy, Waylon, anong ginagawa mo? Reklamo ni Daisy dahil wala siyang makita bigla. Isinandal ni Maisie ang siko sa dibdib ni Nolan at nilinggan ang 3 maliliit na ulo na nakausli sa pintuan. Humajejek si Colton. Daddy, Mommy, magkakaanak ka pa ba? Tinapon ni Daisy ang kamay ni Waylon. Talaga, totoo ba yan? Sumabad si Waylon, hindi mabubuntis ang isang tao sa pamamagitan ng paghalik. Itinulak ni Maisie si Nolan, pinunasan ang kanyang mga labi, tumalikod, at tumakbo palabas ng silid. Pinunasan ni Nolan ang gilid ng kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri nang hindi maiwasang umangat. Mas masarap siya kaysa sa inaakala ko. Nang gabing iyon, para sa sarili niyang kaligtasan, nagsuot si Maisie ng 2 patong ng damit para lang ibalot ang sarili habang natutulog. Natulog pa siya sa gilid ng kama. Pumasok si Nolan sa kwarto at walang magawang tumingin sa babaeng nakabalot ng mahigpit sa sarili at pumulupot sa sulok ng kama, mahimbing na natutulog. Kabanata 75. Nang maramdaman ang kutsan sa likod ng kanyang paglubog, idinilat ni Maisie ang kanyang mga mata. Ngunit walang ibang gumagalaw pagkahiga ng lalaking nasa likod niya kaya napalingon siya saglit. Nakatulog ang lalaki na nakatalikod sa kanya. May sapat na espasyo para mahiga ang isa pang tao sa gitna ng king-size na kama. Medyo lumuwag lang ng pagbabantay si Maisie, pero hindi pa rin siya naglakas loob na magpakalma. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang pagkapatas, ngunit siya ay talagang inaantok at nakatulog nang hindi alam sa kalagitnaan ng gabi. Nagising si Nolan sa isang sampal. Bahagya siyang kumunat ang noo, tumalikod, at tumingin sa babaeng natutulog sa tabi niya. Itinulak pa niya ang kubrikama palayo sa sarili at kalahating nakatikip lang. Napasapaw siya sa noo. Ang babaeng ito ay talagang napaka-wild sleeping position. Biglang may naisip si Nolan nang ilalayo niya ang kamay niya at sa katahimik na tumitig sa isa. Sa sandaling ang unang sinag ng araw ay sumikat sa silid, ang mga nakatime na kurtina ay dahan-daang bumukas, at ang silid ay naging maliwanag kaagad. Nanginginig ang pilak mata ng nakapikit na mga mata ni Maisie, at matamlay niyang iniunat ang kanyang mga braso para yakapin ang kubrikama sa tabi niya. Pagkatapos ay hinilat niya ang kanyang ulo dito. Bakit parang hindi tama?
Agad na iminulat ni Maisie ang kanyang mga mata, at nanigas ang kanyang mga paa nang maani na ganyan ng malinaw ang lalaking nakahiga sa kanyang tabi. Tahimik na natutulog si Nolan sa posisyon ng stargazer, nakahiga sa kanyang likod na parang troso na ang kanyang mga daliri ay naka-intertwined at nakapatong sa kanyang tiyan. Sa kabilang banda, siya ay nakakapit sa kanya na parang pugita. Huminga ng malalim si Maisie, maingat na inilayo ang mga braso at binti sa kanya, mabilis na hinugot ang kobrekama sa kanyang katawan, at tumakas. Dahan-daang iminulat ni Nolan ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang babaeng nagmamadaling lumabas ng silid, at isang kurba ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang mga labi. Sa Black Gold Group, si Maisie at Kennedy ay naglalakad palabas ng elevator, at halata sa kanyang mga tinging iyon na she was obviously trying to avoid having eye contact with Nolan the moment they ran into him. Medyo kumalma lang siya matapos isipin na malamang ay hindi niya alam ang nangyari sa umaga. Aalis ka na ba? Tumingin sa kanya si Nolan at bahagyang nagtaas ng kilay. Napangiti si Maisie. Oo, papunta kami sa Taylor Jewelry. Kung tutusin, hindi ka namin mapapagastos ng walang kabuluhan. Nang madaanan ni Maisie si Nolan, bahagyang kumaibot ang gilid ng kanyang mga labi habang mahinang sinabi, hindi mo ako sinamantala sa wala. Nanginginig si Maisie mula ulo hanggang paa, napalingon sa lalaking papasok ng elevator, at napakagatlabi. Nakatitig sa kanya si Kennedy sa sandaling iyon. Pumalik sa katinoan si Maisie, iniyuko ang kanyang ulo, at mabilis na umalis. Tara na, nakasandal si Maisie sa bintana ng sasakyan, inaalalayan ng isang kamay ang ulo niya. Baka sa mukha niya nakasalukuyang pagkairita. Alam talaga ng dibag na yan. Gusto ko na talagang putulin ang mga braso at binti ko. Paano ko idinikit ang sarili ko sa kanya? Sumulyap si Kennedy sa kanya at ngumiti. Nagkasama na ba kayo ni Mr. Goldman? Hindi. Kumunat ang noo ni Maisie. Ang mga bata ay may relasyon sa kanya, ngunit wala akong kinalaman sa kanya. Kahit na manatili ako sa mansyon ng Goldman, wala akong planong makisama sa kanya. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Mr. Goldman, kailangan ng iyong mga anak ang isang kompletong pamilya. Tumingin si Maisie sa bintana. Alam ko, pero hindi ko magagarantiya. Hindi ko magagarantiya na talagang mabibigyan ni Nolan ang mga bata ng pakiramdam ng seguridad. Naiintindihan ko na ang mga bata ay nangangailangan ng isang ama ngayon na sila ay bata pa. Ngunit paano kung iuwi ni Nolan ang isa o dalawang anak sa labas tulad ng ginawa ng aking ama? Hindi ko gustong mabuhay ang aking mga anak sa parehong pagkabata na mayroon ako. Alam ni Kennedy kung ano ang kanyang inaalala at nakangiting sinabi, naiintindihan ko ang paraan ng pagtingin mo dito. Natatakot ka na baka pareho kayo ng kapalaran ng nanay mo. Hindi umimik si Maisie kahit isang salita. Namilog ang mga mata ni Kennedy. Actually, hindi mo kailangang isipin na lahat ng lalaki sa mundo ay mga hamak dahil lang sa tatay mo. Higit pa, ang oras ang magbubunyag ng lahat. Dahil binibigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mo, so why not give him a chance?